Today's passage is found in 1 Kings 19, verse 1 to 12, 1 to 2. King Ahab told his wife Jezebel everything that Elijah had done and how he had put all the prophets of Baal to death. She sent a message to Elijah, "May the gods strike me dead if by this time tomorrow I don't do the same thing to you that you did to the prophets." Elijah was afraid and fled for his life. He took his servant and went to Beersheba in Judah, leaving the servant there. Elijah walked a whole day into the wilderness. He stopped and sat down in the shade of a tree and wished he would die. "It's too much, Lord," he prayed. "Take away my life. I might as well be dead." He lay down under a tree and fell asleep. Suddenly, an angel touched him and said, "Wake up and eat." He looked around and saw a loaf of bread and a jar of water near his head. He ate and drank and lay down again. The Lord's angel returned and woke him up a second time, saying, "Get up and eat, or the trip will be too much for you." Elijah got up, ate, and drank, and the food gave him enough strength to walk 40 days to Sinai, the holy mountain. This message will cover the following topic. Number one, God's grace is essential in our daily lives. Kailangan natin ang grace of God to recover, ma-comfort ng salita ng Panginoon. And God's grace is exclusive, or God's grace is exclusively for believers in Christ. Yun yung offer ni Christ para sa mga believers. And when we have trials in life, ang God's grace ay tumutulong sa atin na makayanan yung mga pinagdadaanan natin. Nagtataka ba kayo? Nakayanan ko yung isang trials dahil sa grace ng God. To overcome, to comfort, and strengthen. At ganoon na rin para sa hope ng eternal salvation. Sa text na binasa ni Brother Philip, isang successful reformer, isang magaling na prophet, major prophet, isa siya sa mga major prophet, ay hindi siya exempted na makaranas ng isang struggles na napakahirap, mga kapatid. How could a loving God allow so much suffering? Sa mga nangyayari sa paligid natin, ang daming mahihirap na mga situation. Ang tanong natin, if God exists, why is there suffering? Bakit may mga suffering? Merong mga problema na hindi maipaliwanag. Napalagay natin parang buong buhay na natin dala-dala. May infidelity, may broken na family, merong church division at maraming pa pong iba. Sabi ni Jesus sa kanyang mga salita, "In this world you will have troubles. But be brave. I have defeated the world." Ang God, ginagamit niya ang suffering as a tool para tayo po ay maging better person. Yan ang ginagamit ng God sa atin and also to reveal our faith. Sino ba tayo? Ano ba ang faith natin sa Panginoong Diyos every time na maka-encounter po tayo ng mga trials sa buhay po natin. At ganoon na rin, because of trial, tayo po ay nagiging better person. Hello? Tayo nagiging na-refine na mga tao ng Diyos, mga kapatid. Bakit po may mga suffering? Katulad po ni Elijah, sabihin natin nasaan yung God? Sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. Karanas siya to the point na sabi ni Elijah, "It's too much, Lord. I want to die." Bakit po may mga suffering? Because po sa fall nila Adam, ni Adan at saka ni Eve. Adam at saka ni Eve, mga kapatid, ano po? Suffering is a product of the fall. So ito po yung consequences na ginawa po nila, but yung nangyayari din po sa atin ngayon ay ito yung fruit ng kanilang mga decisions, mga kapatid. So, nakaka-recover naman tayo dahil sa tulong ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Kaya naman po sabi ni John sa kanyang mga sulat, o James,
Sabi ni James, my brothers and sisters, be very happy when you are tested differently. You know that such testing of your faith produces endurance. Endure until your testing is over. Then you will be mature and complete and you won't need anything. Brothers and sisters, tignan natin yung summary ng life ni Elijah. Sino ba itong tao na ito? Ito po yung kanyang summary ng life niya. 1 Kings 17:6, 15 verse 9, 19, 5 to 8, 3 times fed with divine supplies. Angel of the Lord ang siyang nagbigay ng food sa kanya. Hindi tao, but angel of God. A fearless reformer. Nirebuke niya yung king. Isang main figure. Dito sa Bible. Kilala talaga siya. Elijah. May kinakanta tayo, Days of Elijah, correct? I-rebuke the kings in 1 Kings 21. At hindi basta-basta na ma-rebuke ang isang kings. Diba? Natatakot na i-rebuke ang isang king. Pero dahil po sa life nitong si Elijah, mga kapatid, rebuke king, sabi po dito. 2 Kings chapter 1 in verses 16. And also mighty in prayer dahil po sa isang taggutom noon. But siya po ay nanalangin at nangyari po. Nagkaroon po ito ng ulan. So imagine, ginamit po ito sa James chapter 5, yung prayer ng isang righteous person, sabi doon, availeth much. At nabanggit po doon yung life po ni Elijah, mga kapatid. So mighty in prayer, isang magaling na propeta ng Panginoon. In one instance, he yielded to discouragement. Nangyari po sa kanya yung discouragement according sa 1 19 verses 3 and 4. Siya po ay tumakas, natatakot po siya, namamatay, mga kapatid. Not infallible in judgment. Akala niya dito sa 1 Kings 19:14 hanggang sa 18, akala niya nag-iisa na siya. So sabi niya, mag-isa na ako. Pero sabi ng God, no, nagtira pa ako ng 7,000 na mga prophets na hindi pa naglilingkod kay Baal, sabi niya. And then 2 Kings chapter 2 in verse 11, and Matthew chapter 17 in verse 3, na dito po yung transfiguration ni Jesus, ay nandito si Moses at ganoon na rin po itong si Elijah. So divinely honored in Matthew chapter 17 verses 1 to 5. Accomplishment. Ano po yung mga accomplishment nitong si Elijah? Number 1, dahil po sa famine, mga kapatid, 1 Kings chapter 17 verse 1, James 5:17, siya po yung nanalangin dito, mga kapatid, at naging matagumpay po ito. Meal and oil multiplied in 1 Kings chapter 17. Isa po itong widow. Pero dahil po sa help itong si Elijah, mga kapatid, na-multiply, nagkaroon ng miracle dahil po sa help po niya. In 1 Kings chapter 17 verse 22, the child is restored dahil po sa help and miracle, of course, ng God, dahil po sa propeta ng Panginoon, no other than si Elijah. At ito po sa Mount Carmel, ang very familiar na story para sa atin, sa Mount Carmel, sa 1 Kings chapter 18 verse 38, na dito po 450 prophets of Baal po against siya lamang po. 1:450, pero siya po ay nanalo, mga kapatid, dito sa isang battle po na ito, mga kapatid, ipinapakita yung presence ng God para sa kanya. And 1 Kings chapter 1 in verses 10, captains and men slain by fire. So makita nyo yung mga accomplishment dito ni Elijah. Rain growth in 1 Kings 18 verses 41. In 1 Kings chapter 2 in verse 8, waters of Jordan divided. So ito po yung mga summary of his life. Ganun na rin po yung mga accomplishment nitong si Elijah, mga kapatid. Now, doon po sa text po kanina na binasa ni Brother Philip, ito po yung isang chapter sa Bible na kung babasahin mo, kung questionin mo siya talaga, dahil isa siyang propeta ng Diyos at siguro yung protection and blessings and comfort ay nasa kanya na, di ba? Pero dito sa 1 Kings ay isang defining moment para kay Elijah. Anyways, Elijah ay tinatawag siyang prophet of fire. Tinatawag siyang prophet of fire. Pero meron ako nabasa, sabi niya, itong prophet na ito ay tinatawag din siyang the suicide prophet. Maliban siya sa sinasabi po na a prophet of fire, mga kapatid, isa daw siyang suicidal na propeta ng Panginoon. Sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8, makikita natin, number 1, natatakot si Elijah. Kaya siya tumakas.
Natatakot siyang mamatay. Number 2, running away. Siya po ay tumakas. Di ba ganyan din tayo? Hindi natin masolve ang problema, tumatakas, lumalayo, running away from things. And number 3, sabi dito sa 1 Kings 19, I want to die, it's too much, Lord. And every time na ganyan ang nangyayari sa atin, sabi dito, we make foolish decisions. We make foolish decisions. And si Elijah, ganun din po ang nangyari sa kanya. And yung work niya ay naging pointless. Hindi niya na naalala kung ano ang kanyang accomplishment, mga kapatid. At minsan ganyan tayo, wala na akong halaga. Our work seems pointless. Wala na akong silbi. And think death will bring relief. Minsan ganyan po tayo, mga kapatid. So dito sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8, Elijah is emotionally drained. Elijah is emotionally drained. Kahit ulitin po ninyo, basahin po yan. Meron po siyang suicidal thoughts. I want to die. Hindi lang si Elijah ang nakaranas ng ganyang suicidal thoughts. Remember Jonah? Ganun din. Suicidal thoughts. He felt defeated and depressed. Kinumpare niya siya sa kanyang mga ancestors. At iniisip niya na mag-isa na lamang niya, wala na akong kasama. Tumakas siya. Remember sa binasa kanina, iniwanan niya yung kanyang servant. Tumakas siya, pumunta siya sa wilderness. Na-feel niya na siya po ay isolated, mga kapatid, nag-iisa. Nararamdaman ba natin yun? Parang wala na tayong kasama? Parang ikaw na lang lumalaban, ikaw na lang ang gumagawa ng paraan. Si Elijah, ganito ang nangyari sa kanya. Crisis. Sabi po dito, ang meaning is the inability to process a highly stressful or traumatic event. Again, yung crisis, the inability to process a highly stressful or traumatic event. Yung parang pinakamahirap na nangyari ito sa buhay mo or buhay natin, mga kapatid. Ganyan ang nangyari kay Elijah. Minsan yung discouragement, sabi po dito, kills motivation, making the journey seems too hard to complete. Pero at that very moment, si Elijah, iniisip niya talaga gusto na niyang mamatay. Tumakas siya mula kay Jezebel. Noon, nakalimutan na niya na mag-review kung ano ang ginawa ng God sa kanya. Mga kapatid, discouragement kills motivation, making the journey seem too hard to complete. Ang hirap na. Hindi ko na kaya ito. Pero dyan naman po natin ma-acknowledge ang grace ng God to comfort us, to guide us, to teach us, sabi ng John chapter 14. So yung grace includes wisdom na ma-overcome ang isang bagay. Endurance, providence covers also our sins, mga kapatid. Meron po isang article, sabi niya, discouragement, the other silent killer. Discouragement, the other silent killer. Ano po ang ibubunga nito? Number 1, cripples faith. At ganun ang nangyayari kay Elijah, cripples faith. Hindi niya na nabalikan kung sino siya dati, anong kanyang mga accomplishment dati, mga kapatid. Na-paralyzed na siya. And number 2, inspired to commit sin. Gusto niya magpakamatay, correct? Gusto niya mamatay. And that is number 2, na effect ng discouragement. And discouragement causes one to flee. Ganun itong nangyari sa kanya. Akala niya nag-iisa na siya. Leads to doubt and unbelief. Diba? Hindi na di ba naisip na may Diyos that time? And temporarily blind of many of the truths of God. Kung babalikan natin yung mga accomplishment po ni Elijah dito sa story, mga kapatid, ano po. And leads to selfishness. Yung idea ng poor me. Laging iniisip niya ang kanyang sarili, mga kapatid. At to the point po na leads to giving up. In this lesson po, in this sermon, meron pong mga reflection na makikita po natin. Number 1, God cares and provides. In 1 Kings chapter 19 and verse 5, he lay down under the tree and fell asleep. Suddenly an angel touched him and said, "Wake up and eat."
Ang sabi dito, ang resulta dito, ano po, nakatulog siya, napagod siya. Sabi niya, wake up, gumising ka at kumain ka. Pagod siya. Kumain. In 1 Kings chapter 19 verse 6, he looked around and saw a loaf of bread and a jar of water near his head. He ate and drank and lay down again. Sino naghatid po sa kanya? Nagbigay ng food. Angel. Divinely honored, divinely supplied. Sa time na talagang emotionally drained na itong si Elijah, wala nang support, akala niya nag-iisa na siya, pero meron siyang help, ang God. And that is grace eh. Yung parang wala ka nang aasahan ho talaga, but imagine, ang angel ng Panginoong Diyos, sinend kay Elijah para magbigay ng supply, material supply. Nakita niyo po kung paano magbigay ng supply ang God ng Panginoon? In 1 Kings chapter 19 and verse 7, the Lord's angel returned. Umulit siya ulit, nakatulog siya ng matagal marahil. In verse 7, the Lord's angel returned and woke him up a second time saying, get up and eat or the trip will be too much for you. Tulog po siya talaga. So makikita natin dito na ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng ating mga needs. How many times ko lang napakinggan, buti yung 2 years ng pandemic, buti nakasurvive, ano? Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pagkain. Hindi alam kung paano naka-recover sa trabaho at dami, no? But makita natin yung providence ng God. Mayroong song, God works in a mysterious way or ways, mga kapatid, ano po. At ang God ay nagtatrabaho siya sa paraan na hindi natin alam. Mga kapatid, try to reflect dito sa story ni Elijah, mga kapatid. God promises to provide what we need. At ang ginamit po niya isang messenger ng Panginoon. In Philippians chapter 4 in verse 19, my God will supply all your needs according to His riches in the glory in Christ Jesus. Sino po nagsabi dito? Si Paul. Mga kapatid, si Apostle Paul. Sabi mo dito, Philippians 4:19, my God will supply all, sabi niya, your needs. All your needs. Yun ang sabi ng Bible. Ang God natin is Jehovah Jireh. Ano pong ibig sabihin, Jehovah Jireh? The Lord will provide. The Lord will provide. Jehovah Jireh. Tinignan ko po itong provide, sa Bible meaning nito, mga kapatid, ano po? Provide means to produce beforehand. Di ba sinasabi natin minsan, the Lord will provide. Pero tignan niyo po yung Bible meaning na nasalitang provide. Ang ganda, no? Sabi niya to procure beforehand. Before mo pa siya, iniisip mo pa lang, nasa mind na ng God na ibibigay ko ito sa Kanya. So sabi ng verse, your Father knows what you need before you ask Him. Iniisip mo pa lang, baka ito yung kailangan ko, ito yung need ko. Pero sabi ng Matthew chapter 6 verse 8, your Father in heaven, your Father knows your Father knows what you need before you ask Him. According sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8, wala namang nakita natin na request si Elijah na nagugutom siya or what. Pero alam ng God yung needs niya that time. Ibinigay ito sa kanya. Yun ang sabi ng verse. Bago mo palang hilingin ito, alam na niya, mga kapatid. To procure beforehand, to get, collect, or make ready for future use, to prepare. Ginamit po ito kay Abraham. The Lord will provide. Yung sinasabi po. Nung i-offer po ang kanyang anak, then meron siya nakitang isang lamb, di ba? The Lord will provide. Yung sinasabi niya. Effective po noon and still ngayon. Hindi natin alam kung paano mag-work ang Panginoong Diyos para sa atin, mga kapatid. So beforehand, alam na niya. Number 2. Lesson number 2, rest your body. Mula sa 1 Kings chapter 19 in verse 5, basahin ko lang po ito, no? Verse 5, sabi niya, he lay down under the tree and fell asleep. Suddenly, an angel touched him and said, wake up and eat. Nakatulog siya, kumain siya.
Saan yan pala ang solution, no? Pag overstress ka na talaga, pagod ka na sa trabaho mo, working how many hours ba? Magpahinga ka, matulog ka, kumain ka, mag-relax ka. Yun ang sabi. Ano po? In verse 6, 1 Kings chapter 19, verse 6, Elijah looked around and by his head there was a cake. Ginamit dito sa cake that had been baked over coals in a jar of water. He ate and drank and then went back to sleep. Natulog ulit siya. Sino po dito natutulog 4 hours? 5 hours. Sabi nila matulog daw tayo ng 6 hours pa. 6 hours, 7 hours, 8 hours. Natutulog. Mga nag-overtime. Kailangan mag-rest. Rest your body. In verse 8 ng 1 Kings, verse 7, later the Lord's angel came to him again, touched him and said, get up and eat. If you don't, you will not be strong enough to make the long trip. Verse 8, so Elijah got up, he ate and drank and felt strong. Then Elijah waited for 40 days and nights to Mount Horeb, the mountain of God. Yun po ang sabi ng Bible. Rest. Very important ang rest, mga kapatid. Pagod? Anong gagawin? Magpahinga. Ang sagot is magpahinga, mag-relax. Minsan kailangan nating mag-isa din, mag-travel. Mark chapter 6, verses 31, si Jesus, we will go to a quiet place to be alone. There, we will get some rest. Busy si Jesus, kasama ang kanyang mga disciples sa ministry. Pero sabi ng Bible dito, we will go to a quiet place to be alone. May time na ganyan. Hindi krimen na magpahinga. Naalala ko yung story sa Book of Haggai. Sabi niya, bakit ganon? Haggai chapter 1. Bakit nagtatrabaho kami? Wala man lang naiipon. Bakit kumakain kami? Hindi kami nabubusog. Haggai chapter 1, sabi ng God, dahil nakalimutan ninyo ako. Please read that. Haggai chapter 1. Bakit ganon? Working kami, halos grabe yung work namin. Pero bakit parang wala pa rin, parang empty yung mga pocket namin and everything. Sabi ng Haggai chapter 1, nakalimutan niyo ako, sabi ng God. Rest. Matthew chapter 14 and verse 13, when Jesus heard the news about John, pinatay kasi si John, pinugutan ng ulo, he left there in a boat and went to a lonely place by himself. Namatay ang kanyang isa sa mga prophet ng Panginoon. But sabi dito, he left there in a boat and went to a lonely place by himself. Siya po yung nag-isa para magpahinga, mag-rest, mag-meditate, mga kapatid. Ang salitang to meditate is to think deeply about what God has said to us in the Scripture and prepare our minds and hearts for prayer. Meditate, reflect sa salita ng Panginoon. I-review natin yung mga good things na ginawa ng God para sa atin. Paano mag-rest? Listen po sa mga Christian songs. Halos lahat po tayo dito, may mga Facebook, correct? Nakalagay po sa minsan, pag mag-scroll ka sa Facebook, nakalagay, panuorin, tutulo ang luha mo dito. Huwag niyo nang panuorin. Minsan nakalagay kasi, nakakaiyak. Panuorin hanggang dulo. Tapos panunuorin naman natin. Tapos pagkatapos nating mapanood, iiyak naman na tayo, no? Huwag niyo nang panuorin. Kasi sabi nga, nakakaiyak, nakakabagbag ng damdamin, panuorin hanggang huli. Pinapanood naman natin. Tapos after that, may transfer sa atin yung emotion na tayo sad, correct? So alam po ninyo talagang inilagay talaga ng God marahil ang mga music para sa atin. Para pakinggan natin to encourage us. To listen, to reflect, mga kapatid, mga songs. Mga upbeat songs. Hear positive words. Manunod kayo ng mga balita. Ang purpose daw po ng mga remote control kapag may pinapanood ka at ayaw mo yung panoorin, mag-change channel ka. And same sa mind, kapag nakakaisip ka ng hindi mabuti, change channel. Hindi maganda to. Okay? Rest your body. So point is, mahalaga po na magkaroon tayo ng break or vacation, mga kapatid.
Why vacations po are essential? Bakit po? Number one, vacation is relaxing. Nakaka-relax po ang magbakasyon. Mga kapatid, ano po? Vacation is relaxing. Vacation offers a break in the stress cycle. People usually return from a successful vacation feeling ready to take on the world. Meron pong isang study, the University of Pittsburgh Mind Body, sabi dito, center found that vacation increases positive emotions and reduces depression. Rest. Yun po ang sabi ng Bible para sa atin, mga kapatid. Kaya sabi po niya is magpahinga po tayo. Then next po, according sa 1 Kings chapter 19 in verses 1 to 8, deal with your frustrations. Hindi lang frustrations yung nangyari kay Elijah dito, but to the point na siya po ay mamatay na. In verse 4, sabi dito, and walked for a whole day into the desert. Then he sat down under a bush and asked to die. That is verse 4. He said, I have had enough, Lord. I take my life. I am no better than my ancestors. Gusto ko nang mamatay, Panginoon. Imagine that, isang successful na propeta ng Panginoon, pero ito yung kanyang sinasabi. I want to die. Gusto ko na mag-give up. Ayoko na talaga. Ang pinaka-best daw na remedy kapag nangyayari sa atin, yon is mag-review tayo yung God's blessing nung 2023, nung 2024, ganyan. Mag-review kayo something na good. Mga kapatid, ano po? So Elijah felt alone. Was he alone? No. Kasi yung presence ng God, di ba? I am with you, sabi ng Panginoon. So hindi siya iniwan ng Diyos. May tanong po ako doon sa isang event, no? Ngayong week lang po na ito. Ang tanong ko po doon sa isang lecturer, sabi ko, normal ba na makaranas ng frustration and discouragement? Especially depression, sabi niya na ganun. Hindi normal na makaisip, na maisip yon, pero posibleng maisip. Yun sabi po, no? Sa time ni Elijah, sa case ni Elijah, mga kapatid, mahirap. Hindi lang frustrations and discouragement yung nangyari sa kanya kasi sabi niya, I want to die. Yun po ang sabi po niya. So, ma-overcome ba? Kaya ba ito? Diyan po papasok yung Word of God. Yung salita ng Panginoon. Hindi natin namamalayan kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon na dadagdagan yung faith natin at nadidecrease po yung faith, yung fear natin, mga kapatid. Ano po. Meron pong isang counselor, professional counselor dito sa Pilipinas. Pangalan po niya si Kit Molina. Ginamit po niya yung salitang grief or discouragement revisits us. Yung mga discouragement ay pwedeng bumalik daw sa atin. Halimbawa, may mga experiences na dahil sa death ng isang mahal natin sa buhay. Pwede na tayong balikan yon. Pwede daw mabalikan yon. Kaya ang solution is salita talaga ng Panginoon. Mga kapatid, ano po? Defeated minsan at si Elijah, ganito nangyari sa kanya. Natakot si Elijah, gusto niya mamatay. He ran away. At may suicidal thoughts po siya. May comparison din, according sa verse po, mga kapatid, katulad ng aming mga ninuno. Verse 4 sa Tagalog, sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. Meron siyang self-pity na dito. So anong gagawin? Ask help sa Panginoong Diyos. Lumapit sa pinagkakatiwalaan na kaibigan o Christian friend para sa ganon, makarecover sa bagay na ito. That is number 3. Number 4, remember and refocus on God. Psalms chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Psalms 112 verse 7, they will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Psalms chapter 57 verse 7, my heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises. Sa case ni Elijah, mahirap po talaga, mga kapatid. Pero isang bagay ang siyang nawala sa kanya na hindi niya inisip na ang kasama niya ay ang Diyos. 1 Kings chapter 19 verse 18, yet I will leave 7,000 people alive in Israel, all those who are loyal to me
and have not bowed to bow or kissed his idols. So akala niya nag-iisa na si Elijah, pero sabi ng God dito, no, nagtira pa ako ng 7,000. Yun po sabi niya. Kapag ganito yung mga nangyayari sa life natin, mga kapatid, ano po, meron sana tayong yung awareness of God's presence. Iniisip ba natin ang God ay kasama natin lagi? Ang God ay hindi lang siya nandito sa four corners of this room. Every time na kayo po ay nasa bahay ninyo, nasa trabaho ninyo, mga kausap ninyo, mga kausap natin, ano po, nandiyon yung presence ng God, mga kapatid. Remember and refocus on God. Meron pong isang article, sabi niya, our view of God changes everything. Sabi ng Bible, the eyes of the Lord are in every place, beholding good and evil. So isipin natin yung presence ng God para sa atin. So anong gagawin? Mag-memorize tayo ng mga verses about yung salitang I am with you. Meron na po ba kayo naisip ng mga salitang I am with you? Always, sabi po doon, mga kapatid. Matthew chapter 28 in verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you. Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. So very important na nagme-memorize tayo ng salita ng ating Panginoon. Psalms 84 verses 1 to 2, Lord, all-powerful, the place where you live is so beautiful. Lord, I cannot wait to enter your temple. I am so excited. Every part of me cries out to be the living God. Remember and refocus on God. So sa life po ni Elijah, mga kapatid, makikita natin that God is still actively working maging sa panahon po natin ngayon. Hindi natin alam kung paano siya nag-work, but sigurado po na ang presence ng God ay nasa atin, mga kapatid. Maging sa mga personal life natin. Even this congregation, ang Diyos ay gumagawa para sa atin, mga kapatid. As the old saying goes, God works in mysterious ways, His wonders to perform. Isa sa mga favorite verse natin sa Bible, Jeremiah chapter 20 and verse 11, for I know the plans that I have for you. Yun po ang sabi ng Bible sa atin. God has said, I will never leave you. I will never run away from you. So therefore, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage and build another up, just as you do. Yun po ang sabi ng Bible sa atin, mga kapatid. God's grace helps us in our weaknesses. Ito po ang ating lesson. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Tandaan natin na ang presence ng God is nandyan po siya to help us, comfort us, to teach us.